was in violation of their community guidelines and standards. Magandang araw at magandang gabi po sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naabot ng video na ito. Welcome po dito sa Avoy Mix Videos. Kung naalala niyo po yung last upload natin, video na inilabas natin, yung tungkol sa paghingi natin ng apology dito kay Mickey Glazer, ay meron po kasi tayong bagong video ngayon na lumabas na mukhang nag-public apology na po siya, at ito po ay ginawa niya sa kanyang Instagram. So ito po yung video, papanood natin sa inyo at saka ipapaliwanag din natin kung bakit apology po yung ating hinihingi at hindi yung pagpapatawad niya sa Diyos. Kasi sinabi rin po natin yung sa huli ng video na dapat po siyang humingi ng tawad sa Diyos, pero yung sa pamagat po natin ay apology po yung hinihingi natin. So ito po muna yung video ni Mickey Glazer sa kanyang paghingi ng apology, public apology po. Ito po. Hi, Instagram family. I'm hopping on here really quick just to issue a public apology. I'll just get straight to it. I posted a reel this morning, and it must have offended a lot of people. And my family and I are very embarrassed. And I want to admit when I'm wrong, and I'm sorry. And I just want to say thank you to Instagram for letting me know that what I did was wrong. And I clearly was in violation of their community guidelines and standards. And otherwise they wouldn't have, they wouldn't have shut the video down and told me that. So, if you want to watch it, I posted it this morning, and let me know what I did wrong so I can learn and be a better person. So thank you for your forgiveness, and again, I'm sorry. So yun po, sa aking pananaw, itong kanyang paghingi ng apology na ito ay nararapat. At mukhang sincere po siya, Kayo po, kung ano po yung na-observe nyo doon sa video niya, sincere ba siya o hindi, pwede po kayo maglabas ng inyong komento dyan, Sa tingin nyo, nakukulangan kayo o may mga dapat pa siyang ihingi ng tawad o sa kanyang apology na ipinalabas. Ito kasi public apology. Ngayon po, sasagutin po natin yung kung bakit apology ang hinihingi po natin, na public apology. Kasi po, para sa aking pananaw, magkaiba po kasi yung apology doon sa paghingi ng forgiveness or asking forgiveness, Ang apology po sa Tagalog po, yan po ay paghingi ng paumanhin, At iba naman yung paghingi ng tawad. So yung paghingi po ng paumanhin ay parang nakikiusap ka na tama na at pag-amin mo, doon sa nagawa mo. At pero hindi ito nangangahulugan na yung tao na hiningan mo ng paumanhin ay patatawarin ka. Bagkos ito ay iisang tabi niya lang muna, Yun yung nagiging dahilan kung bakit sorry ka ng sorry, siya naman accept lang ng accept, pero naiipon na pala yung kasalanan mo, Kasi iniisang tabi niya lang, parang nagpaparaya lang muna siya for temporary. Pero iba kasi yung paghingi mo ng tawad, Ito po ay sincero. Pag humihingi ka ng tawad sa kasalanan mo, kinakalimutan po talaga yung kasalanan mo at hindi na nababalikan pa o binabalikan pa kung tunay na napatawad ka ng tao, Ganon din po yon sa Diyos. Ngayon po, merong isang nag-comment sa siguro siyang pastor, kasi kung tawagin siya ng kanyang mga subscriber ay pastor, doon sa comment box. Nag-comment po siya doon sa isang video na sinasabi niya na yung naganap na pangyayari doon sa California, yung dito sa may Hollywood, yung Los Angeles nga, Sinasabi niya na ito ay isang ordinaryong pangyayari lang at malabong-malabo na ito daw ay parusa ng Diyos, At tinawag niya rin kasi na
mga hindi nakakakilala sa Diyos, yung mga nag-upload nung ganon na tinuturo na yun daw ay isang pangyayari lang. Dahil ang tinatawag dito nung judgment o yung parusa ay hindi daw sa panahon niyan, dahil ito ang panahon niyan ay panahon ng pagliligtas. At iyon ay wala pong kinalaman ng Diyos doon. No? Natural na pangyayari lang daw yun. Ayon sa change, yung climate change natin. Pero sa akin po kasing pananaw, lahat po ng nagaganap, ultimo pagtulo ng isang patak ng dugo mo, pagtulo ng isang patak ng pawis mo, pagkalagas ng buhok mo, ay may kinalaman po ang Diyos dyan. No? Pinahihintulot niyang maganap ang mga bagay na dapat maganap. O hindi niya pinahihintulot, hindi niya pinapayagang mangyari yung mga bagay na hindi pa dapat. So, sa lahat ng nagaganap, ibig sabihin dito sa mundo natin, may pahintulot po ng Panginoon yan. No? At kasi sinabi niya, hindi daw, para kasing sa sagot niya na kilalang kilala niya ang Panginoon. No? Wala po kasing nakakakilala sa Diyos kundi ang anak. At walang nakakakilala sa anak kung hindi ang Ama. Ang tinutukoy po natin dito ay yung Diyos Anak at saka yung ang Diyos Ama. No, kasi yung pastor na yun ay parang iba yung yabang, parang kilalang kilala niya, at yung mga nag-upload ng video na ito, yung kagaya nung tinuturo na yun daw ay galit at pot ng Diyos kaya winasak, ay parang sinasabi niya yung mga nag-upload ng lahat hindi nila kilala ang Diyos. So mali naman para sabihin na gano'n, no? Parang sigurado siya sa sinasabi niya. Kasi sinasabi niya, yung bagong tipan daw ay panahon ng pagliligtas. Tama naman po siya doon. Pero hindi yun nangangahulugan na hindi na magagalit ang Panginoon para ituwid yung taong nagkamali. No? Pwede niya kasing gawin yun para mas marami pa ang maligtas. In fact, yung nangyaring sunog doon, ay pwede mong sabihin pagliligtas ng Diyos. No? Dahil napuot siya doon, kinuha niya yung mga ari-arian. No? In fact, walang mga buhay masyado. Napakababa ng level ng mga namatay. No? Nasa 23 lang yata yung updated. Ano? Sa dami ng bahay na nawala, 1,000 of homes, ay 23 lang yung nasawi. Ibig sabihin, yung may karamihan sa may mga ari ng bahay doon ay nakaligtas ang buhay nila. No? So, pwedeng ang mga yon ay magbalik loob sa Panginoon o isang part yon ng pagliligtas ng Diyos. Paggising na hindi nyo pwedeng gawin ito sa akin. Parang ganon. Tsaka po yung katuruan niya doon, sinasabi niya ang Diyos po nagbago. No? Napakaraming bersikulo po sa Biblia na nagsasabi, ang Diyos po noon, ngayon, at sa mga darating pang panahon, ay iisang Diyos lamang na hindi nagbabago. Maliwanag po yan. No? At saka ang Diyos ang tinatawag na no? Meron yan parable, no? Yung nagpapalayok. Kung ikaw yung gumagawa ng palayok o yung base, alam niyo yan, sa putik, may karapatan ka kung anong hugis ang mo doon, ang ihugis mo sa palayok na yon o sa base na yon. Hindi pwedeng questionin ng palayok yung gumagawa ng palayok kung anong hugis ang gusto sa kanya. Karapatan ng magpapalayok kung anong gusto niyang hugis na gawin sa kanya. No? Kumbaga, ito parable na binigay ng Diyos na kwento ito. No? Na ibig sabihin, kung ano man ang gustong gawin ng Diyos sa ating buhay, wala ho tayong karapatan para questionin. Kaya nga po si Pedro, no, tinanong niya si Jesus. No? Napakalapit ni Pedro kay Jesus. Ano daw ang mangyayari kay Judas? Diba? Kay Judas, yung nag-ano sa kanya, nagkanulo. No? At so, yung time na yun, alam na nila na nagkanulo. Si Judas yung naging dahilan ng ni Kristo, no? Yung magkakanulo kay Panginoong Jesus. Ngayon, sinabi sa kanya ni Jesus, ano ngayon kung mabuhay siya ng matagal? No? Yun ang sabi sa kanya ni Jesus, natigilan ngayon itong si Pedro. So, hindi mo talaga siyang pwedeng questionin. No? Sino yung dapat patawarin niya o dapat na bigyan niya ng buhay o dapat na, ibig sabihin sa desisyon niya, hindi mo siya pwedeng saklawan. No? Ngayon, kung sinasabi kasi nung pastor na yun, no? Sinasabi niya
na nagbago ang Diyos at hindi na siya kahit kailan magpaparusa sa mga panahon nitong pagliligtas ito dahil panahon ng pagliligtas ito. So, yung bagong tipan daw kasi panahon ng pagliligtas yan. Kahit hindi na magpaparusa ang Diyos diyan. Yung nangyari sa maliit na bagay lang yan. Yung dito sa Los Angeles, sa Los Angeles, maliit na bagay lang yan. Kasi yung sinasabing Judgment Day, yung panahon ng pagpaparusa talaga, ang tinutukoy po doon yung ating kaluluwa, no? Yung second death, no? Paparusahan tayo lahat po ng mga nabubuhay at mga namatay, bubuhayin po yan at dadaan po yan sa Judgment Day. Sa huling araw po yun. At pagkatapos nun, yun yung ikalawang kamatayan ng kaluluwa, no? Wala ka ng kapag-apag-asa po doon. Etong nangyayari ngayon, pwede pa rin yan gawin ng ating Panginoong Diyos sa anumang oras sa atin ngayon. No? Naintindihan ko naman siya na hindi lahat ng dilubyo ay nanggaling sa Panginoon. Kung naalala niyo po yung kwento ni Job, si Job po, no? Na siya yung matuwid na taong nabuhay sa mundo. No? Siya sa pinakamatuwid na tao. Sinabi ng Panginoon ng Diyos na ang taong ito ay napakatuwid. Ano? At pinahanap niya si Satanas. Ano? Pinatawag niya. Nung dumating si Satanas, sinabi niya, tinanong niya, saan ka nagparoon? Sabi ni Satanas, ako'y nagparoon at nagparito sa mga sulok ng mundo. So, hindi natin alam kung bakit siya nagpaparito sa sulok ng mundo. So, etong Diyos natin, pinagtanggol niya, ibinida niya itong si Job. Ngayon, sinabi niya, tingnan mo itong tao kong ito. Napakatuwid niya sa akin. Napakabait niya, matuwid siyang tao at tapat. Ang sinagot sa kanya ng diablong si Satanas ay ganito. Matuwid siya sa iyo at mabuti dahil lamang yan sa mga pagpapala mo. No? Ang sinagot naman sa kanya ng Panginoong Diyos, sige, gawin mong lahat sa kanya. Huwag mo lang siyang papatayin. Ngayon itong diablo na ito, nagpadala ng mga salot, no? Ng mga dilubyo. At doon namatay yung kanyang mga anak, yung kanyang asawa. Nagpadala siya ng sakit. So, ibig sabihin, ginagawa rin ng diablo, ng Satanas, na magpadala ng mga bagyo para sa ikasasawi ng tao. Para sisihin nito ang Diyos. No? Yun yung isang part na hindi lahat ng pangyayari ay sa Diyos nanggaling. Bagamat pinahintulot, no? Andun tayo sa salitang pinahintulot niya. Yung nangyari po doon sa Los Angeles, yung sunog, alam naman natin na nagkaroon ng foul doon, no? Nilait niya ang pangalan ng ating Diyos, ng Creator, no? Nilait niya. Kaya naman nangyari yung bagay na yon, no? Tinanggalan lang naman sila ng, sabihin natin tinanggalan sila ng pagpapala. Pagpapala yung nawala doon, no? So hindi pa yun judgment. Pagpapala. Maaring sa side ng mga tao, kaparusahan po yun, no? So sa Panginoon, tinanggalan lang sila ng pagpapala, no? So may malaki ang possibility na ito ay gawa ng ating Panginoon upang tayong lahat ay maligtas. Bakit? Dahil, yun nga, di ba, yung mga nangyari doon, nagsipagbalik loob sa Diyos, muling nagsimba. Yung iba, nakaramdam ng takot. No? At nalaman nilang totoong may Diyos. Yun po ang isa sa mga malaking posibilidad na ito ay gawa ng ating Panginoon. No? Kaya, ang pinaka main bottom nito, wag po tayo magsiguro, makilalang kilala natin ang Diyos. Para sabihin na ito mali ka, ito mali siya. Lahat po tayo may opinion na dapat nating pakinggan at i-consider, no? At doon naman sa public apology, balik tayo doon sa public apology, nararapat lang po yon kasi maraming tao po ang nasaktan doon. Yung mga believers, marami yan. Christian, marami ang klase ng Christian, no? Alam natin, watak-watak yan. Pero emphasize niya, Creator of the universe, God Creator. So yung Islam, nasaktan. Hinduismo,
Judaismo o yung Buddhist. Lahat yan naniniwala sa God of Creator. Nasaktan niya ito in public. Dapat din siyang mag-apology in public. No? Yung tungkol sa forgiveness, dapat gawin niya yon between siya at sa Diyos, ng Diyos. Ito po ay hindi dapat public. No? Dapat sincere po siya. Gawin niya to. Hindi public. Baka lalo pa siyang mabash. No? Baka sabihin, nagyayabang lang siya. No? Kasi in public. O ito, patawarin niyo ako. Ganyan. Alam naman ng tao, very judgmental. So, hindi po natin masyadong in-emphasize yung paghingi niya ng tawad sa Diyos ng higit sa lahat dahil between ito sa Kanya at sa hindi natin siya pwedeng yung i-force doon yung paghingi ng tawad between ito doon sa mga nagkasala. Dapat pusang loob nila itong gawin sa Diyos na non-public, no? Sila lang personal. Pero yung public apology, pwede po nating hingin yan dahil public ka nga nagkasala ka sa mga tao. So public mo rin public ka rin hihingi ng tinatawag na apology o yung paumanhin, sorry. So maganda naman yung ginawa niya, nagpakita siya ng tinatawag natin na sincero para sa akin apology. Bagamat binabash nga ho siya doon sa ngayon na talagang nagkaroon pa ng pagbabash nung humingi siya ng apology. No? Kasi siyempre hindi natin maiwasan, marami ang nagalit, marami ang nawalan ng bahay. So yun, para sa akin, so humingi siya ng apology, siguro kailangan tanggapin po natin yon, no? Whether kung sincere siya o hindi, nasa kanya na yon, kasalanan yon. At saka, isa pa, no? Yung paghingi mo ng public apology, ng kapatawaran sa tao, ay paghingi mo rin ng kapatawaran sa Diyos. Kasi ano man ang gawin mo sa kapwa mo, maganda man yan o hindi, ay ginawa mo yan sa ating Panginoon. So hanggang dito na lang po. Ito po ang AMB Avoy Mix Videos. Hanggang sa muli. Kita-kita ulit tayo.